Okay. Hi guys. We continue learning. We continue reading in Tagalog. Genesis chapter number 3. Kabanatang 3. Ang ahas nga ay lalong tusok sa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabing Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabing babae sa ahas, sa bungang mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga punong kahoy na nasa gitna halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo mamatay. At sinabing ahas sa babae, tunay hindi kayo mamamatay sapagkat talastas Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon ay madilat mga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala mabuti at masama. Ang nang makitang babae na ang bunga punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata ay kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya at ito kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila mga hubad at sila tumahi mga dahon puno igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kaniya sinabi saan ka naroon. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako natakot sapagkat
ako hubad at ako nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka bang bunga punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabing lalaki ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbibigay sa aking bunga punong kahoy at aking kinain. At sinabing Panginoong Diyos na sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ang babae, dinaya ako ahas at ako kumain. At sinabing Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain kang higit sa lahat ng hayop at higit sa bawat ganit sa parang ang iyong tiyang ang ilaklakat mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Mangganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinungkod at iyong kalooban at siya Panginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyon dininig ang tinig iyong asawa at kumain ka ng bunga punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, simpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kaniya sa pamamagitan iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag. At kakain kang pananim sa parang, sa pawis iyong mukha ay kakain kang tinapay hanggang sa ikaw ay mawi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uwi. At tinawag na Eva ang lalaki ang kaniyang asawa sapagkat siya ang naging inang lahat ng mga nabubuhay. At iginawang Panginoong Diyos si Adam at ang kaniyang asawang mga kasutang bulat at sila dinamitan. At sinabing Panginoong Diyos, narito ang tao na naging para isa sa atin
nakakakilala mabuti at masama at baka yunat ang kaniyang kamay at pumitas namang bunga ng punong kahoy buhay at kumain at mabuhay magpakailan man. Kay pinalayas siya ang Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bukirin ang lupaing pinangkunan sa kaniya. Ano pa at itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak sa umilikot upang ingatan ang dang patungo sa kahoy ng buhay. Okay, what do you think about Bible? What do you think about Tagalog? What do you think about languages? You may ask the questions about languages, about Tagalog, and so on. You may correct my pronunciation. I'm not perfect in Tagalog. So, see you next time. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye.